Narito na ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Tattoo artist kritikal sa pananaksak dahil umano sa 1,000 piso na hindi na bayarang utang. Super Typhoon Inday nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Signal number 1, itinaas na sa ilang lugar sa Luzon. Paliligo at paglaot ipinagpabawal sa karagatan ng Cagayan dahil sa banta ng Super Typhoon Inday. At ang bayanihan sa Batanes para mailagay sa ligtas na lugar ang mga fishing boat. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday. Nagtaas na rin ang pag-asa ng wind signal number 1 sa ilang bahagi ng bansa, kasama ang Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Isabela, northern portion ng Catanduanes, northeastern portion ng Quirino, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, eastern portion ng Mountain Province at northern portion ng Abra. Sa latest bulletin ng pag-asa, huling namata ng sentro ng Super Typhoon Inday sa layong 1,270 kilometers silangan ng northern Luzon. Kumikilos yan pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa ng bagyo na tumama sa lupa pero posibleng lumapit sa Batanes sa Biyernes. Sa Sabado, posibleng makalabas na yan ng PAR. Kahit walang landfall sa bansa, patuloy nitong palalakasin ang habagat kaya magiging maulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Northern at Central Luzon. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Nakaalerto na ang iba't ibang lugar sa Luzon sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Nakatutok, Jasmine Gabriel Galban. Itinaas na sa Blue Alert status ang probinsya ng Cagayan bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Super Typhoon Inday. Ipinagbabawal na ang pagligo, paglaot at pagbiyahe sa karagatang sakop ng Cagayan. Sa ngayon, nasa below normal level pang Cagayan River. Ma-identify naman po natin yung areas of concern natin since sa taas po ng province dadaan yung Super Typhoon Inday. So, ang areas of concern po natin, yung mga northern municipalities natin, coastal municipalities from Santa Ana to Santa Mercedes. Epektibo na rin sa probinsya ng Isabela ang no swimming, no fishing at no sailing policy. Mahigpit din ipinatutupad ang liquor ban. Sa Dagupan City naman, itinaas na ng mga mangingisdang kanilang mga bangka. Simula pa kahapon, malakas at mataas ng alon sa dagat at hindi raw ligtas pumalaot. Tumataas yung wave height ng karagatan natin. Epekto pa rin yun ng bagyo na ating binabantayan. Nakaalerto na rin ang mga opisyal ng gobyerno sa La Union. Sa pre-disaster risk assessment, binigyang diin ang vulnerability analysis sa mga flood-prone at landslide-prone areas, gayon din ang storm surge sa coastal areas. Nakaposisyon na rin ang food packs at emergency provision. Sa Ilocos Sur, nakahanda ng mga non-food items bilang paghahanda sa Super Typhoon. Nasimulan na po natin yung prepositioning for the province of Ilocos Sur. Ongoing na po today yung prepositioning natin for the province of Ilocos Norte sa mga susunod na araw po sa mga probinsya naman po ng La Union and Pangasinan po to ensure na may mga readily available na mga relief items po sa mga probinsya po ng Region 1. Isinailalim na sa Blue Alert status ang buong Cordillera Administrative Region. Pinayuhan na ang mga local DRRMC na magpatupad ng preemptive response measure kung kinakailangan. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Mahigpit na minomonitor ngayon ang mga ilog sa Pangasinan dahil sa banta ng super bagyong Inday. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, as of 8:30 AM kanina ay nasa below alert pa rin ang antas ng tubig sa Kayanga, Sinukalan at Agno River Basin. Pero ayon sa Pag-asa ay asahan ang pagbabago sa level ng tubig, lalo na dahil sa dadalhin na pag-ulan ng Super Typhoon Inday sa mga susunod na araw. Ngayong nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang super bagyong Inday, maigpit na nakabantay ang Pag-asa Agno Flood Forecasting and Warning Center sa tributaries ng Agno at Sinukalan River sa Pangasinan. Bagamat nasa below alert level pa rin ang antas ng tubig sa mga kailugan sa Pangasinan, nakaantabay pa rin sila sa posibleng pagtaas ng antas nito dahil sa tubig na magmumula sa upstream. Hindi pa gaano nga saturated yung ating kalupaan. Kaya ang nakikita kasi natin dito, kung sakaling magkaroon man tayo ng pagtaas dito sa ating katubigan, dito lalo sa downstream, ay maaaring nasa alarm lang. Ang Mangaldan LGU nakatutok sa 22 low-lying barangay, lalo ang 12 tributaries ng Angalacan River. Patuloy po na naka-deploy ang ating pong mga responders, ang ating pong mga divers, bantay ilog ng ating pong Angalacan River and other river system dito sa bayan ng Mangaldan. Ang ilang residente nakahanda na rin sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Mga puno na dapat pong tanggalin, tinatanggal na po namin ma'am para maiwasan po yung mga pagkon sa mga kuryente, gano'n. Yung mga gamit naman po, tinataas namin yung mga importanteng mga gamit. Bantay sarado naman ng Kalasyaw Disaster Response Team ang mga barangay na sakop ng 4 na ilog sa kanilang bayan. Ang binabantayan at tinututukan po natin ay yung Sinukalan Marusay River dahil ito po yung may malaking epekto doon sa ating mga low-lying barangays. Although meron din yung ating Barongking River and San Pablo River. Bilang paghahanda, ready for deployment na ang mga water search and rescue team at DRRM equipment ng ilang bayan sa Pangasinan. Chris, nagbabala ang Pag-asa sa mga residente na nakatira malapit sa mga ilog na maging alerto sa antas ng tubig, lalo na yung mga nakatira sa sakop ng Agno River. Dito nga sa mga bayan ng Lingayen, Bugalyon, mga Taram, Aguilar, Urbistondo at mababang bahagi ng San Carlos City. Gayon din yung mga nakatira naman sa sakop ng Sinukalan River. Ito yung Dagupan City, Urdaneta City, Kalasyaw at Santa Barbara. Sa nakausap din natin na ilang MDRRMOs ay nakahanda na rin yung mga hygiene at relief packs sa kanilang mga designated evacuation center. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Nagbayanihan naman ang mga residente sa Batanes upang maghanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Nagtulong-tulong sila na buhatin at dalhin sa mataas na lugar ang ilang fishing boat sa Sabtang Port. Itinali na rin ng mga ibatan at otoridad ang kanilang mga bahay at pasilidad. Pinutol ang mga sanga ng punong kahoy na maaaring makapaminsala sa mga kable ng kuryente. Inihahanda na rin ang nasa 4,000 food packs para sa mga maapektuhan ng bagyo. Kritikal ang isang tattoo artist matapos saksakin dahil umano sa 1,000 pesos na hindi nabayarang utang. Tutukan sa report ni Sandy Salvacio. Nauwi sa pananaksak ang singilan ng utang sa barangay ni Baliw Vidal, San Fabian, Pangasinan, madaling araw kahapon. Sugatan ang 23 anyos na lalaki na isang tattoo artist. Ayon sa PNP, nagiinuman ng 3 lalaki kabilang ang sospek sa kanilang bahay nang magpasya silang singilin ang 1,000 pesos na ilang linggo ng utang daw ng biktima. Ito yung nagmula sa sinisingil na utang na matagal nang pinangakuan. Pero every time na pumupunta naman yung hindi nagbabayad. Tinawag sa labas. Nagkainitan dahil dun sa sinisingil na 1,000, ayun, hindi niya akalain na may dala palang
patalim yung suspect. Matapos saksakin ng biktima, tumakas ang 3 dala ang patalim. Kritikal ngayon sa ospital ang biktima na nagtamo ng sugat sa tiyan. Mabilis namang nagkasa ng hot pursuit operation ng PNP kung saan naaresto ang suspect at 2 nitong kasama. May tumawag ng responde ma'am, tapos pumunta yung mga kapulisan natin. Habang nandun pa yung suspect, agad-agad namang silang hinuli na, tapos sinilakbo sa hospital naman yung biktima na. Aminado ang suspect na nagawa niya ang krimen dala ng galit at impluensya ng alak. Lalagay ko sana sa kapitan ma'am para doon kami bukas na, sabi niya, ganun. Kailangan na namin yung pera, pambili ng bigas. Wala pang pahayag ang biktima at mga kaanak nito. Inihahanda ang isasampang kaso laban sa mga suspect. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa magkahiwalay na operasyon sa Nueva Ecija at Pangasinan. Naka-alerto, CJ Torida. Arestado ang 3 individual sa bypass operation ng otoridad sa Barangay Aduas Sur, Cabanatuan City, Nueva Ecija, gabi noong linggo. Nagkuha sa mga suspect na pawang high-value individual ang nasa 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang mga suspect na pawang taga-Cabanatuan. Wala pa silang pahayag. Huli rin ang 2 lalaking high-value individual sa bypass operation ng otoridad sa Barangay Santa Lucia, Urdaneta City, Pangasinan pasado alas 11 kagabi. Tubong Mangaldan, Pangasinan ang isang suspect habang taga-Tuguegarao City sa Cagayan ang isa pa. Nakuha sa mga suspect ang kabuuang 60 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 pesos. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang 2 suspect na mahaharap sa kaukulang reklamo. CJ Torida, One North, Central Luzon. Bukana ng Pantal River nagkakaroon ng siltation matapos ang halos 8 hanggang 9 na buwan na walang dredging operation. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Oktubre pa noong nakaraang taon nang huling madraga ang Pantal River sa Dagupan City. Hanggang ngayon, hindi na nasundan pa. Dapat sanay nung Marso itutuloy ang dredging operations. Bagamat meron ng aprobadong pondo, hinihintay na lang ng DPWH ang notice to proceed para mapapatuloy ang dredging operation sa Pantal River. Naka-apekto rin siguro ma'am yung price ng fuel. Yun lang. Wala pa naman daw monitor na siltation sa riverbed ng Pantal River. Pero kapansin-pansin daw ang siltation sa river mouth o bukana ng ilog. Mahalagang hindi silda ng river mouth para mabilis o tuloy-tuloy ang daloy ng tubig palabas sa Lingayen Gulf. Bali yung sitwasyon doon, yun nga, nagkakaroon din ng siltation since yung galing sa dagat mismo, yun ang nag-create ng siltation doon. But anyway, nag-operate tayo doon, nag-dredge tayo doon. Hopefully, ma-operate natin ulit doon pag mayroon tayong operation. Malaking tulong sa mga residente nakatira malapit sa ilog ang katiyakang nadadraga ang Pantal River. Proteksyon daw kasi nila ito laban sa baha, lalo na ngayong tag-ulan. Kasi pag lumalalim yung tubig pupunta dyan. Pag yan kasi pag hindi yan nadadraging, siyempre yung tubig pupunta dito sa bahay-bahay. Sa mga susunod na buwan, umaasa ang DPWH na may pagpatuloy na ang pagdadraga sa Pantal River. Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Samantala, ilang itinanim na binhi ng palay sa Bangaldan, Pangasinan natuyo at hindi na tumubo. Sundan sa report. Hindi mga punla ng palay, kundi halos mga damo na ang makikita sa tanimang ito sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Nagsagawa si Tatay Rudy ng direct seeding ng mga binhi para sana ngayong wet cropping season. Pero kakaunti ang tumubo. Mas maraming tumubo yung mga damo. Inuulit namin, nagtatanim ulit kami. Lugi na kami ng yung pinula namin nauna. Ang itinuturong dahilan, epekto ng mainit na panahon na bunsod ng El Nino. Dahil dito muling nagbungkal ng lupa si Tatay Rudy at nagsaboy ng binhi na inaasahang tutubo pa sa mga susunod na linggo. Ang sitwasyon na ginawa ng ating mga farmer ay dry direct seeding.
tapos hihintayin na yung pagdating ng tubig ulan. Yun nga lang, hindi kasi agad na sundan ng ulan. Dagdag ng mga Dan Agriculture Office, hindi rin daw dapat direct seeding ang mode of planting sa mga ibinahaging hybrid rice seed. Mas malaki raw kasi ang tsansang hindi mag-germinate o tumubo ang mga binhi dahil sa kakulangan sa tubig. Samantala, dahil sa susunod na linggo pa makararating sa mga Dan ang patubig mula sa National Irrigation Administration, sa solar at water pump mula sa shallow deep wells muna umaasa ang mga magsasaka. Wala pang galing sa NIA kasi ang pinanggagalingan lang namin ng tubig dito yung sa palengke at saka ubog yung kasi pag sa umaga yung irigasyon malalim, malalagyan ng tubig. Umaasa ang mga magsasaka na sana'y makaranas ng pag-ulan ngayong linggo. Base na rin sa naunang pagtaya ng Pag-asa dahil sa inaasahang pagpasok ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. Ini-advise pa rin na hanggat maaari, hintayin yung cropping calendar at sundan yung nire-recommenda ng ating opisina na mode of planting at dapat na gawin. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Narito naman ang ilan sa mga naganap sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tutukan sa report. Ano bang mga naganap sa ikalawang araw ng impeachment trial ng Vice Presidente? Kahapon po, dumating si VP Sara Duterte sa Senado para sa meeting kasama ang defense team pero hindi siya dumalo sa impeachment hearing. Nagkaroon siya ng maikling press con at nagbigay lamang ng isang matapang na statement na, "In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed." Kahapon, iniharap na rin ng prosecution team ang kanilang first witness na si NBI agent John Mark Calilong. Ang tinalakay kahapon ang Article 4 ng Articles of Impeachment na assassination plot, grave threats at inciting to sedition against the President. Inabot ng ilang oras ang pag-authenticate ng mga ebidensya dahil na rin sa kaliwat ka ng objection ng defense team ng bise. Matindi ang naging sagutan ng member ng defense panel na si Attorney Carlo Joaquin Narvasa at member ng Counsel for the Prosecution Team na si Attorney Amando Vergil Ligutan sa pagsalang ng unang witness ng prosekusyon. Ipinakita rin kahapon ng video ng banta umanong pagpugot ni VP-SDK PBBM. Sina Senator Risa Ontiveros at Senator Pia Cayetano naman nagpasaringan tungkol sa pagtatanong sa impeachment trial. Nagkaroon ng clash ang dalawang senator judges nang tanungin ni Senator Risa kung impeachable raw ba ang mga ginagawa ng Vice Presidente. Ang naging pahig ng prosecution member, pinapa-strike out ni Senator Pia Cayetano dahil anya tila closing statement na ito. Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. At ano nga ba ang ibig sabihin ng ilan sa mga salitang naririnig natin sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Ating alamin sa report. Sa paggulong na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilan sa mga madalas na marinig ang mga salitang objection, sustained o overruled. Ilan lang yan sa mga ginagamit ng mga abogado sa korte. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga salitang yan? Ang salitang objection, ginagamit kapag tinututulan ng abogado ang salaysay, presentasyon o inilatag na ebidensya ng kabilang kampo. Ang salitang sustained naman ay ginagamit ng presiding officer na ang ibig sabihin ay to carry on, to maintain o kaya kung sang-ayon siya sa pagtutol o objection na ni-raise sa korte. Kapag overruled naman ang naging desisyon ng presiding officer, ibig sabihin hindi siya sang-ayon sa ginawang pagtutol o objection. Tinanggihan o ibinasura niya ang pagtutol. Isa naman sa mga madalas na dahilan ng pag-raise ng objection sa korte ay ang tinatawag na leading question. Yan ang pagtatanong sa testigo sa paraang tila natuturuan siya kung paano sumagot at kung ano ang isasagot. Isa pang madalas gamitin sa korte ang salitang vague, na ibig sabihin ay hindi malinaw o hindi maintindihan ng pahayag. Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Kanya-kanyang dala ng mga alaga ang ilang residente sa Barangay Ambatal sa Calasiao, Pangasinan para sa libreng anti-rabies vaccine at deworming. Layo nito maging safe hindi lamang ang mga alagang hayop kundi maging ang mga residente sa rabies at upang mamulat din ang mga pet owner sa responsibilidad sa tamang pag-aalaga ng mga hayop. Puspusan pa rin ang pagbabakuna sa mga alagang hayop sa iba't ibang barangay. Sa ngayon, nasa 70% na sa mga barangay sa bayan ang naikutan ng LGU para sa pagbabakuna ng mga alagang hayop.
Pagpapakuna ng anti-rabies, hindi lang po yung aso ang pinoprotektahan natin, kundi ang ating komunidad na napoprotektahan sa sakit na rabies. At ang kagustuhan rin ng ating gobyerno na by 2030 dapat maalis na itong rabies na wala nang makitil ng buhay. Nasunog ang isang armored van sa gitna ng intersection sa Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga kaninang umaga. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng BFP at City Public Order and Safety Coordinating Office. Tumulong din sa pag-apula ng apoy ang mga empleyado ng isang establisimento sa lugar gamit ang mga fire extinguisher. Wala umanong labang pera ang vault ng armored van dahil nakatakda pa lamang silang mangolekta ng pera nang mangyari ang insidente. Patuloy na inaalam ng otoridad ang pinagmula ng apoy. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente ayon sa CPOSCO. Nakita niya daw nag-spark, huminto siya para sabihan yung kasama, tapos dun chinek, wala naman, bigla na lang nasunog dahil yung battery naka-place siya underneath mismo ng passenger seat. Sinunog yung upholstery hanggang umabot sa may dashboard nila kung saan nakalagay yung freon. May tinitingnan sa malayo ang mga lalaking yan sa Kerala, India. Maya-maya, napatakbo sila at ang iba pa o iba pang tao sa lugar. Bumulusok na kasi ang lupa mula sa isang burol doon. Sinubukan pang umatras sa isang truck pero tinangay pa rin ito. Ayon sa mga otoridad, hindi bababa sa 3 ang nasawi sa landslide. Ipinag-utos na ang pagsisimula ng rescue operations doon. Batay sa ulat ng local media, may isinasagawang tunnel road project doon. Patuloy din daw ang pagbagsak ng ulan sa lugar sa nakalipas sa 24 oras. Pinaniniwala ang may koneksyon ang mga ito sa nangyaring pagguho ng lupa. Mahigit 50 riders ang pinagsisita at inimpound ang motorsiklo sa Dagupan City dahil sa pagmamaneho ng walang lisensya. Narito ang report. Mahigpit ang implementasyon ng ordinansa sa Dagupan City na nagbibigay kapangyarihan sa Public Order and Safety Office na mag-impound ng mga sasakyang minamaneho ng lasing na driver at walang driver's license. Simula nang ipatupad ang ordinansa noong linggo, mahigit 50 rider nang nasita. Bukod sa pag-issue ng citation ticket na may mataas na multa, inimpound din ang mga sasakyan. Kasi para sa kanila ito kung magalit man sila, ba't ang mahal, ba't sila magmumotor na walang lisensya? Sa labas ng kanilang tanggapan, nakahilera ang mga motorsiklong ginamit ng mga rider na walang lisensya. Karamihan sa mga nasita, taga-ibang lugar. Hindi lang din daw mga minor de edad ang walang driver's license. Positibo ang reaksyon ng ilang motorista sa mahigpit na implementasyon ng ordinansa. Pero sana raw, hindi ito magamit sa katiwalian. So, ang kagandahan lang din doon, pag mataas din, siyempre takot yung mga mag-drive na mag-a-attempt na kahit walang lisensya, nagda-drive. Kaya yun yung pag mababa, medyo kaya sa bulsa kahit mahuli. Pero pag mahal, siyempre matatakot ka. Kumpiyansa ang hepe ng Poso na walang kurap sa sinumang traffic enforcer na naninita ng mga violator. Sa mga traffic enforcer po, marami na kami tinanggal na kotong dito. Talagang elite na mga yan. Kumbaga, kung may mahuhuli ako, wala nang explanation. Tanggal agad. Sa umiiral na traffic ordinance, magmumulta ng 3,000 pesos ang sinumang rider na masisitang walang driver's license. 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos naman ang multa sa mga masisitang nagmamaneho na nakainom ng alak. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, malalaking papremyo ang naghihintay sa inyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos na papremyo ang ipamimigay. Bumili lang ng participating branch na makikita sa inyong screen. Kalakip ng inyong contact details, ihulog ang inyong entries sa drop boxes sa participating branches nationwide. 2 maswerteng winners ang mag-uwi ng grand prize na tig 2 million pesos. Tax-free. Marami rin na may chance manalo ng cash prizes araw-araw at linggo-linggo.
Hanggang August 7, pwedeng magpadala ng entries. Kaya sali na. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Bahagyang bumagal ang inflation o antas ng pagbahan ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Naitala ang 6.4% inflation noong isang buwan mula sa 6.8% inflation noong Mayo. Sabi ng PSA, ilan sa mga naging sanhi ng pagbagal ng inflation ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pati na rin ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mga food and non-alcoholic beverages gaya ng karne ng baboy, isda at iba pang seafoods, bigas at gulay. Nasa 2,000 manlalaro sa Pangasinan magtatagisan sa Volleyball Tournament 2026. Silipin sa report ni CJ Turida. Umarangkada na ang kauna-unahang Governor's Cup Men's and Women's Intertown Volleyball Tournament 2026 sa Pangasinan. Nasa 2,000 na manlalaro ng volleyball mula sa iba't ibang lugar sa Pangasinan ang magtatagisan ng galing. Layo ng aktibidad na paigtingin ng sports development at mahikayat ang mas maraming kabataan na maging aktibo sa palakasan. Nagkaroon ng opening parade bilang hudyat ng kahandaan ng mga manlalaro na magipagtagisan ng husay, lakas at disiplina sa volleyball competition. Binigyang diin ng pamahalaang panlalawigan ang kahalagaan ng sports sa paghubog ng kabataan, lalo na sa panahon ngayon na mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya. Because of technology, hindi na tayo lumalabas, hindi na tayo naglalaro. No? Wala nang mga physical activities na nangyayari. Puro mall, no? Puro screen, puro computer, puro gadgets. But now, we are doing things differently in Pangasinan. Gagawin nating active ang sports para po sa kabataan. Ipagpapatuloy raw ng pamahalaang panlalawigan ang pagsusulong ng iba't ibang programa sa sports bilang epektibong paraan upang mailayo ang kabataan sa masasamang bisyo, mahubog ang kanilang disiplina at maging mabuting halimbawa sa kanilang kapwa. Bukod sa tropeyo, medalya at pagkilala, tatanggap ng 1 milyong piso ang tatanghaling overall champion sa men's at women's division. Ang Governor's Cup ay bahagi ng patuloy na programa ng provincial government upang palakasin ang grassroots sports development at linangin ang susunod na henerasyon ng mga atletang Pangasinense. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.